Ang common sense, pagyabang mo pa kung anak ng teting naman no. Asa ng inyong integridad? Wala na kasi ang integridad ng Senado nawala yan, bumagsak yan nung simulan ninyong pagtakpan ng lahat ng mga sangkot sa flood control scandal. Ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Institution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like... Katsa. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, Katsa, character change. That is what we need. Nasisirain po natin ang sarili nating tahanan. Then, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect. Nag-uusap po kami tungkol kung paano natin maiayos ang mga problema ng ating bansa. Higit sa lahat, paano mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Aminado tayo, pag tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, nakakausap po natin ang ating mga constituents, marami nagulat, maraming nagalit, at marami nadismaya. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat kung paano tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kaya mga kasama, itong mga lumalabas na video na ganito, hindi ito nakakatulong. Bagkus, ito rin po ay magkakaroon ng negatibong... Sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, To our institutionality. And I guess all of us has that duty on what we have to do to bring back that trust, that dignity this institution has always been remembered. Ibalik natin dapat ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Hindi dapat dagdagan na ito po ay malugmok pa. Ibalik ang tiwala sa Senado. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. I believe that... Nakikita ang ginagawa natin, on the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, ito pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon, bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President
nagpipresent siya ng budget for 2025, inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa OSAA. Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority eh. Na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate, at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman, ang LBRO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing
CONAS yan, at impeachment yan, etc. yan, di 24 na tayo na yan ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay idiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika nyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number 2, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya nga yun ang hinala, bakit inabolish nung martial law? Because the independence of the Senate is very important. Who I respect, during Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kung hindi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together, minority, majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I just like, and I want to honor Senator Migs kasi siya tumayo at sinabi yung ginawa kay Terence Lim ay hindi tama. But
I didn't know na ganito pala ang problema. Wag na yung buong video ng buong pangyayari ng May 11. Yun lang pong ginawa kay Terence Lim. O before that, baksak na siya dyan eh. Before that, yung palabas pa lang. Madam Chair, may I ask, kahit na naghalo yung video, but yung yung palabas pa lang, okay, can you I will say what it is, but can you show the video yung from the start, yung nanggagaling sa loob? Okay, so what happened is that we ordered arrested because they're held in contempt yung mga NBI agents who nakipaghabulan kay Senator Bato. When they were leaving the building, nagtutulakan, kinuha ng mga taga-NBI at ginulpe si Terence Lim. Just to clarify so that everyone knows, Terence Lim is Senate Security. Is Senate OSA our OSA. employee. Yes. At yung isang taga-OSA naman ay hinarangan at tinabayhan ng isang taga-NBI. Nung gulpi at dapa na siya, lalo pang ginulpe, ayaw siyang palapitan sa medical. At nung siya'y binuhat, dinadala siya at pinosasan at dadalin siya sa sasakyan ng NBI para dalhin sa NBI. Okay? That's inside our premises. Have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President at tinatakot pa ang ibang OSAA at isasakay sa kotse at dadalhin sa NBI. Isa lang po sa minority ang narinig ko po. Si Mig Subiri, former Senate President. Did you ever hear me say anything about that? No. Because we're all waiting for the independent investigation. Do you have the video para kitang-kita? Okay. Guys, kanina ko pa sinasabi, excuse me, Madam President. We have the video. Can you show the whole video? Pakita. Kahit yung Yes. yung palabas pa lang, kahit na sabihin yung hindi kitang-kita siya doon. Mula sa simula, please, yung video. Yung palabas pa lang sila Terence doon sa harap. Who's in charge of the video? Oh. Yes, may we Yeah. request While they're preparing it, the Madam Chair, technical to show the video this is from the what start? will set the tone of why our OSAA was on high alert on Tuesday and Wednesday. And that is why they were wearing vests, and that is why they had to have weapons. Because the NBI was treating the Senate like a palengke. Oh, ayan po. Is that it? The person in white on the ground is Terence Lim, OSAA, And all or those Senate who are Security. holding them back are NBI. Yung NBI pa ang pumipigil. Ang pulis nakatingin lang. Yeah, continue the video.